Alright, so welcome back everyone to my channel. My name is Melvin Cabasag and thank you so much for being here with us. So we have a very special guest for this episode. If you're watching on YouTube, we're on the 5th episode, and if you're listening to us via Spotify, we're on episode 7. And our guest today is not from, other countries, unlike my, previous interviews before. So he is from the Philippines and we met on an, online event for youth. So I'd like to introduce to you guys. It's Chan Clerigo, everyone. Yay! Welcome to my channel. Thank you, And Matt, thank for you so much inviting. for, accepting my invitation. Ayan. It's So, okay. yeah. Kwento mo naman sa mga viewers natin dyan kung paano tayo nag-connect or paano tayo nagkakilala. Melvin and I met, sabi niya nga, in a youth conference held online. So it was a conference among Southeast Asian youth and other young professionals. So that is where we met actually. So Melvin and I were both volunteers in that conference or online festival. And up until now, we're communicating through online social media applications or online messaging apps. So that's why I am invited by Melvs to at least guest in one of his episodes in his vlog. Yeah. So today medyo marami tayong pag-uusapan. But before that, actually may ako dito, may nilista akong mga 10 questions. 'Di ba? I told you that I only limit to 10 questions kasi grabe, medyo mahaba na yun. Parang 30 minutes ata yung nilalast ng 10 questions. Okay, go ahead. I am ready. I'm all ready. So ready ka na? Yes. Ayun. So, first thing na pag-uusapan natin is about youth involvement. Medyo to kasi parang makaka-relate tayong dalawa nito. Pero gusto kong marinig from your perspective, how important is it ba for youths to get involved? Like sa mga issues sa lipunan and other things. How important is it for youths to be involved? Okay. Firstly, I'd like to point out or at least highlight the role of the youth in communication and in advancing youth-led causes or initiatives. Yeah. Right now, we're experiencing a pandemic, and the youth is more needed in building a remarkable policy from our leaders. And of course, in the age of the digital world, or this kasi nowadays are called natives of the online world. So primarily, ang nagiging platform ng youth na ngayon meron tayong pandemic is utilizing the online world or the social media and other things in the online world. Yes. That is why every youth has the power to react, respond, answer, or at least criticize any issue that affect their identity or community. Ganun kasi yun. And this power is inherent to the youth. Ayun yun talagang kailangan na i-build lagi at i-practice ng youth nowadays yung power na nasa kanila. And this power ay very evident, lalo na ngayong dating na ang halalan 2022. Yes. And sabi nga ng COMELEC, parang, I don't know the exact number, pero millions, mas maraming, I don't know kung 6 million ba yung newly registered na youth. I don't know the exact number. Pero millions daw, based on COMELEC, mas dumagdag ang mga newly registered youth ngayong darating na halalan 2022. And that's very very proud to say na talagang yung youth natin ay involved or nagkakaroon ng awakening pagdating sa national issues ng Pilipinas. Plus nowadays din sa youth natin, pagdating sa mga youth, yung ibang youth kasi ay parang nalilihis sa landas yun. Yung mga, di ba, we know a lot of personalities in social media ng mga bata pa, and minsan they are being involved in such a case or situation na parang na generalize or at least hasty generalization kung ano yung itsura or kung ano yung attitude ng isang youth. So gusto ko lang sabihin dito na with the advancement of technology and with the surge of critically
critically said na mga issues, be it national or local issues, maging maging open pa rin ang youth for room for improvements or at least discoveries pagdating sa kanilang sarili at pagdating sa kanilang group if they are member of something ganyan ng mga group. So ayun lang naman gusto kong i-point out pagdating sa role ng youth ngayong era or ngayong century nito since lalo na tayo kinakaharap na pandemic. True. Actually, yung sinabi mo na about sa upcoming election, may pag-uusapan tayo tungkol dyan. Pero later na. Yes, may pinipare akong questions dyan. Sure. Pero yung gusto kong malaman, like your personal experience, nakita ko kasi na sobrang active mo at sobrang passionate mo when it comes to joining organizations and kind of getting involved to all these things. So what sparked your interest in joining youth organizations or yung mga online events? It's very intrinsic. Parang hindi siya based on the influence of other people. It's just me. It's my passion. It's my interest. Ayun talaga, nanggagaling talaga sa sarili ko, inside my core. And that what pushes me to join different organizations. And not just join, but participate into the projects and causes of that organization that I really want. Kasi hindi naman ako basta-basta sumasali sa mga organizations na hindi ko nagugustuhan yung kanilang advocacies or goals or principles. Syempre, you have to stick to your core, to your principles. Yes. For example, my core is I want to really advocate for positive change. And of course, I'd like to find an organization that will surely answer my desire for positive change. For example, I want to advocate for HIV/AIDS. So pupunta ako doon, magsisearch ako ng mga organizations sa Philippines or outside the Philippines na nagkakaroon sila ng mga projects or advocacies regarding HIV/AIDS. So that's one thing na napupuntahan ko. And that's really personal kasi pagdating sa mga joining organizations. And not just that, second to my first one, second to that is of course yung mga napapanahong mga suliranin, mga issues na kinakaharap natin. Ayun din yung isang nag-i-ignite sa akin so that I can participate and of course contribute to that organization in the best way that I can. Yeah, so 'di ba sabi mo nga na isa sa mga reasons why you have this interest is the current issues that we are facing right now. So if I may ask, ano ba yung papel ng mga kabataan sa pagtalakay ng mga napapanahong issue ngayon sa lipunan natin? Sa mga kabataan ngayon kasi tawag dyan, hindi sila basta-bastang noon kasi hindi sila basta-basta makipag-participate agad-agad sa mga gantong mga usapin kasi nga sabi ng mga tatanda, mga bata pa kayo, malayo pang mararating ninyo. But nowadays, it's very different from what they've experienced a long way before. So ngayon, ang role ng kabataan ngayon na magiging isang kapanapanabik na role pagdating sa kung ano man na papel or papel sa lipunan. Para sa akin, ang role talaga na nakikita ko ang evident and very important na gampanan ng mga kabataan is yung role to be included, to be in that circle, to be in that group of people. Ayaw ko kasi makita na, or at least maisip na ang kabataan ngayon ay more on cellphone lang, more on nasa sulok lang, ganon. Yeah. Although they are connected with their gadgets, online world. Pero iba rin kasi yung talagang ikaw mismo, nagkikisalamuha ka, nakikipag-discuss ka sa kapwa mo kabataan or even yung mga matatanda, ayun, nakikipagpalitan ka ng opinion, ng mensahe or komento, and most importantly, nakikritik ka din. So, part ka din nung mga kritisismo na binabato sa mga tao, organisasyon, o kahit man anong entity yan. Ayun yung gusto kong maging papel at mas lalo pang gampanan ng mga kabataan ngayon. Yung talagang involved nila inside inside that group of people, community, everything. Yeah. Oo nga no. Na-realize ko lang din na with the current situation that we have right now, like
we utilize more the technology, right, compared to before nung wala pang pandemic. And I think it's an advantage kasi we have, you know, these avenues, these platforms to raise our voices, right? Before kasi parang nagkakaroon lang ng forums or events, tas kailangan mo pang mag-travel sa isang place kasi doon lang ino-organize yung events. Ngayon, nasa bahay ka lang, tas pwede ka nang pwede ka nang sumali sa mga gantong events kung saan mapapakinggan talaga yung boses mo, mai-express mo yung gusto mong yung mga concerns mo, yung mga pinaglalaban mo, pwede mo na siyang ilabas with all these, digital, media and avenues. 'Di ba? Marami na siya. So gagaya ng sinabi mo, maraming kabataan ngayon na pa-cellphone lang. So why not participate and enjoy? Kasi tayo rin naman yung makikinabang, 'di ba, in the future. Correct. Like everything is just click of a button ngayong panahon natin. Super, oo. Now let's talk about your advocacies in life. Syempre naman hindi ka sasali sa mga gantong organizations or online events kung wala kang pinaglalaban sa buhay, 'di ba? Kung wala kang advocacy. So what are you advocating for as a young professional? As a young professional and as a youth, of course. Yeah. And as part of this growing society in the Philippines, I'm primarily advocating for quality and inclusive education. And under that is reading and writing. So ayun yun. So ano yung reason behind that advocacy of mine? Kasi I definitely value my education. And through education kasi it's the reason why I ended up successful in my academic journey and in my profession, in my previous profession. Ayun yung naging susi. Now, talking about my advocacy, nakikita ko kasi dun sa mga documentaries before ng mga local journalists natin ng mga documentaries, yung pinapakitang struggles ng mga estudyante at ng mga kaguruan sa ating bansa. Lalo na yung mga kabataan or yung mga estudyanteng talagang kapos sila. It's either kapos sila sa pagkain, kapos sa damit, kapos sa mga sa pera, o kaya kapos sa mga aruga ng mga magulang or ng mga ate, kuya, ganyan. So pagdating sa edukasyon, doon ko nakikita kung ano yung magiging role ko. Kasi ayun kasi yung sa tingin ko, yung pinakamadali at pinakamabisang paraan para may advance ko yung knowledge at may transfer ko yung mga experience ko sa kanila. And that is why, pagdating ko ng college, mas lalong na-awaken ako, mas lalong lumawak yung kaisipan ko dun sa mga struggles na kinakaharap ng mga estudyante at mga mag-aaral. Lalong-lalo na pagdating ng pandemic, talagang isa ang education sector sa lalong naapektuhan at talagang lumala ang kanilang environment ng mga teachers and ng mga students pagdating sa online learning. Way back college, isa ako sa mga nag-a-advocate ng reading and writing kasi for me, everything ng mga pinag-aaralan ng mga estudyante ay nagsisimula talaga sa pagbabasa at pagsusulat, di ba? Yes. So hindi naman tayo magkakaroon ng urge or ng desire para abutin ng isang pangarap if we are not capable enough to read and to write, di ba? Hindi naman sa binibigyan kong diin yung mga taong hindi mga marunong magsulat or hindi marunong magbasa, pero hindi ganun yung aking pino-point out. Ang pino-point out ko lang is yung halaga or value ng pagkakaroon ng enough knowledge and how to at least write or at least speak, ganun, para mailabas nila yung kanilang mga gustong sabihin. Sa mga kabataan kasi natin ngayon, di ba, parang sabi ko nga kanina, most of them ay nagmumuni-muna sa gilid, nasa sulok. So di ba may ganon. So parang gusto kong integrate sa kanilang sarili yung art of writing and yung art of reading. Kasi sa reading din meron ding speaking, di ba? So doon ko gustong pumasok doon sa mga sitwasyong ganon. Parang gusto kong itap yung mga kahinaan ng mga students, ng mga mag-aaral natin. And
i-utilize ko yung kahinaan nila, i-build ko yon para maging isang confident silang mag-aaral or at least isang bata, di ba? Kung hindi mo mag-aaral, at least isang bata. Para dun pa lang sa kanilang foundational years, they're ready enough to face what's ahead of them. Yeah, talking about education, ano yung masasabi mo sa current educational landscape natin dito sa Pilipinas? Ako kasi, this is based on experience. Yeah. Kasi my previous work, I related siya sa education. And I was assigned in a private basic education institution. At doon ko talaga nakita yung difference pagdating sa ODL or online distance learning approach ng public and then ng private education sector. So, bilang isang tao na mayroong mga pamangkin na nag-aaral sa pampublikong papaaralan, alam ko yung struggles nila. At alam ko din yung struggles ng mga mag-aaral na nasa private sector. Siguro, hindi ko nasasabihin yung general nilang kinakaharap. Pero gusto ko kasing bigyan diin yung specific na kinakaharap ng dalawang grupo na to, na nasa public at yung nasa private sector. Doon naman sa mga nasa public sector, alam mo, yeah, if I may rate it from the last school year, siguro i-rate ko yung naging school year last year, siguro 7 out of 10 pagdating sa approach ng modular or distance learning ng education natin sa public. Kasi yun naman talaga dapat yung i-point out kung ano yung nangyari dun sa mga estudyante at mga kaguruan last school year. Sa akin, pagdating sa educational landscape, siguro nagkaroon din ng effort naman talaga kasi ang mga teachers sa pag-deliver ng kanilang lessons. Ang sa akin lang is yung hindi talaga nagtugma yung sa time management at pati doon sa pag-deliver ng content ng mga lesson. Kasi kung titingnan mo, yung mga lessons ay deliver siya physically ng mga teachers sa barangay, and then the learner will get that module and then will go back to his or her home para answeran yung module, at hindi din dapat natin ipagkaila na ang mga magulang or mga kapatid, anak or tutor talagang sila ang gumagawa ng mga module, hindi na pagkakaila. Alam ko saan mga lupanap ng Pilipinas, merong ganyang nangyayari. Yung hindi talaga of course, sobrang dami. Sobrang dami. Kasi even sa amin din, nagkakaroon at nangyayari yan. So, ayun din. Ayun yung, sabi nga ng mama ko, ayun yung isa sa nakikita niyang problema doon. Yung pag yung approach ng modular learning. So, sabi nga ng DepEd, kung meron daw question ang bata, mag-ask sa teacher via messenger or i-text. Pero syempre, hindi naman lahat ng estudyante ay gifted, privileged enough to have that equipment, to have the technology, di ba? And not all parents of our students are gifted sa wisdom, gifted sa pag-guide pagdating sa karunungan, di ba? Kasi hindi naman lahat ng magulang or ng kahit kapatid natin ay talagang kayang sagutan yung ganyan mga module. Well, yung mga module ng mga pambata, siguro, madali. Pero talagang mga mahirap yung answeran or i-approach ng bata. Diba? So, nagkakaroon tayo doon ng isa pang problema. Now, sinabi ko kanina, nagkakaroon din tayo ng problema pagdating sa gadget or equipment na gagamitin ng estudyante. Ayun yun. Basta lalo pang lumawak lumawak yung mga problema pagdating sa education since nagkaroon tayo ng pandemic. Pagdating naman sa mga role ng mga teachers, yun din yung isa sa nakikita ko is yung salary nila, di ba? So, ngayon kasing pandemic, di ba, expected naman talaga na dapat extra careful ang mga teachers pagdating sa pagre-report physically sa school. And hindi lang yan. So, dapat din kasi sa government ay bigyan din yung importance na pagre-report ng teachers physically sa school. And then at least to incentivize the teachers ngayong meron tayong pandemic, di ba? At least bigyan sila ng kakaunting at least incentive man lang or anything from the government na magkakapag-boost ng moral and then ng confidence ng teacher para may pagpatuloy pa yung kanyang profession in the middle of a crisis. True. Di ba?
Ganun yun. Lalo na kung ang isang teacher, tapos meron siyang asawa, tapos meron siyang 5 anak, and then siya lang yung merong trabaho sa pamilya, di ba? Mahirap yon sa part ng teacher kasi bubuhay niya yung 5 anak niya, pati yung asawa niya, di ba? Yes. So, ang gusto ko lang talaga diyang sabihin ay magkaroon ng sapat na polisiya o ng implementasyon ng kung ano man yan para sa kapakanan ng mga kaguruan at ng ating mga estudyante. Wow. Thank you for that very insightful, answer. Eto, let's proceed to another, topic. This is about upcoming elections. Yeah, I have 2 questions. Anong katangian ba ng isang kandidato or politiko ang dapat i-consider ng mga, young voters? Yung kaka-register pa lang. Isa sa mga pwede kong sabihin sa inyo na dapat nyong makita na katangian ng ating mga tatakbong leader is yung meron siyang sense of woke. Ayan, quote-unquote woke, di ba? Ganon. So, syempre, kailangan natin i-attach yung sarili natin dun sa gusto nating leader, right? So, if I am a youth, I want to see someone or a leader who is ready to listen to his or her community, sa mga people. At hindi lang yung talagang makikinig. Yung talagang woke dapat siya sa mga issues. Alam niya yung mga issues na kinakaharap ng ating bansa, di ba? Ayun yung isa sa gusto kong sabihin sa mga kabataan. Ayun yung isang katangian na they need to look into a running president or vice president or senator or ano pa man yan na posisyon. Second katangian na gusto kong i-share sa ating kabataan ngayon ay yung meron siyang puso para sa Pilipino or pro-people, ganon. Yeah. Pro-people ang ating leader na gustong maluklok sa pwesto. Pag sinabi natin pro-people, syempre, as the word itself, pro and people, so very positive siya. So, very into people ang kanyang approach. So, people-oriented ang kanyang mga policy, ang kanyang goals, or ang kanyang special plan of action para sa kanyang pagtakbo, di ba? So, yung mga pro-people natin, ayaw natin sa mga pumapatay, ayaw natin sa mga tumatakbo sa kanyang responsibilidad bilang isang leader. Ayaw natin kung sinabi natin pro-people, hindi dyan kasama yung mga pro into death penalty, pro into ganyan-ganyan, di ba? Pero, ayun naman ay depende din dyan sa mga youth ngayon, di ba? So, depende din sa kanila magiging dahilan o sa kanila magiging approach kung sino ang kanilang iboboto. Pero gusto ko lang i-point out yung pangalawang pro-people kasi ayun talaga yung nakikita natin na kailangan ng bansa, yung pro-people. Saan man siya nanggaling, basta meron siyang katangian na pro-people, sure ako dyan na magiging maganda siguro magiging kalagayan o takbo ng ekonomiya at ng ating bansa. Last but not the least is yung academic background. Ayun. Hindi ko talaga naiaalis yung academic background. And I want to support the statement of the late Senator Miriam Santiago, diba? So sabi niya, dapat daw ang mga tatakbo, lalo na presidente, ay merong college degree. Diba? Ayun yung kanyang sinabi. Pero ako naman, it's not just about the college degree. Kahit basta meron siyang magandang napapakita na academic background, okay na ako doon. Kahit na hindi siya nakapagtapos ng college or at least kahit na siya ay nagkaroon siya ng problem pagdating sa kanyang academic, okay na siguro ako doon. Basta meron siya may pakitang academic sound background. Ayun lang yung gusto kong makitang katangian din sa isang tatakbong leader natin. Ayun lang sa ngayon. 3 katangian. Okay. So let's recap. First na katangian ito is yung dapat woke na leader. Gising. Pangalawa, gising. Mulat sa legalidad. Mulat, oo. Number 2 na katangian na gusto natin hanapin ay pro-people. And number 3 is yung academic background. Check. Ayun. Yes. Eto, what's your message to the youth who have not yet registered? And, to those who have registered, why should they vote? Kasi 'di ba may iba na nagre-register lang for I don't know for what reason, pero hindi sila nagpa-participate sa voting, 'di ba? So ayun. Actual voting. Okay.
Dalawang salita lang. Magparehistro ka. Ang pagboto natin or pag-participate natin sa election ay meron tayong 3 R's dyan sabi ko. It's number 1, right. Right ng isang kabataan or ng kahit man sinong citizen ng Pilipinas ang bumoto at magboto. Number 2, responsibility. Responsibilidad ng lahat ng nasa legal age na mag-participate at pumili ng kanilang gustong iloklok na leader. At number 3 are reason. Ano yung reason mo kung bakit ka nagpa-participate sa gantong eleksyon? Ano yung reason mo kung bakit gusto mong piliin yung ganitong klaseng leader, di ba? Ayun yun. So, ayun yung 3 R's ko na very important na gusto kong sabihin sa kabataan ngayon. Kaya gusto ko yung sabihin na yung simpleng pag-register ninyo, pumunta kayo sa website ng COMELEC, mag-register, pumunta kayo sa inyong mga local LGUs, mag-register, ayun yun. At wag din yung sasayangin yung pagkakataon na yung boto ninyo ay marinig, yung boto ninyo ay makasali doon sa boses na kinakailangan natin ngayong meron tayong crisis na kinakaharap. Ayun yung gusto kong sabihin sa ating kabataan ngayon nanonood na please utilize your power to vote and your power to choose a very relevant leader para sa darating na halalan 2022. So remember my 3 R's. First R, right. Voting is right. Number 2 R is it's your responsibility as citizen of this country. Number 3, your reasons. True. Wow. Eto. Let's talk about COVID-19 pandemic. So, first question is, what are your struggles during the pandemic? Eto. Lahat naman tayo, di ba? May kanya-kanyang struggles. Yes, I want to share my experience. Last 2020 kasi, I am a young professional. So, I was away with my family. Before the pandemic hit, I was already away with my family. Since 2019 kasi, I started working in Batangas. So, doon ako na-assign sa Batangas. And, syempre, mag-isa, away from family. Pero, I'm used to it na maging independent from my family. So, comes 2020, yung pandemic, syempre, nagkaroon din ng adjustment sa mga private companies. Kasi, I was a private employee back then. So, sa amin, personally, na-experience ko sa work ko, nagkaroon kami ng 2 months layoff. So, nagkaroon ako ng parang stop pagdating sa career ko. So, it was May until June na wala akong trabaho and hindi ako paid, of course. So, no work, no pay. So, syempre, parang parang masakit yun sa part ko kasi nga I was living alone and I have nothing to support my needs. Yeah, so, you have bills to pay, di ba? Yeah, lalo na yan. So kailangan ko ding muna for the meantime, humingi ng tulong sa family ko, lalo na sa mga kapatid ko. So, ayun yung time na talagang nag-awaken sa akin yung epekto ng pandemic. Yung delayed off ako for 2 months. Pero, I'm also thankful dun sa company na yun kasi nagkaroon naman kami ng parang small amount of salary just to ease the effect of the pandemic for that 2 months. Ganun yun. So, second experience ko pa itong pandemic is yung nagkaroon ako ng flu. At nandun pa rin ako sa Batangas that time. So, I was thinking between having a flu or having a COVID already. So, talagang nakaka-paranoid yun sa akin. And that was in May, just this year, May 2021. So, I went home sa apartment ko and naka-feed ako ng parang malambig yung pawis ko, gano'n. So, and dinalamig ako. Now, comes night, doon ako nagkaroon ng chills and then body aches. So, sabi ko, so check yon, check siya sa symptoms ng COVID. Yeah, so I have body aches, I have chills, and I have fever. So, lahat yung symptoms ng COVID. So, I was thinking, baka COVID positive na ako, sabi ko sa sarili ko. So, nag-search hanggang sa kinabukasan, mas lumala siya. Nagkaroon ako ng cold and ng cough. So, nagpa-check up ako online. So, teleconsultation. Nagpa-check up ako. So, syempre sila naman dun sa
yung mga doctors, they advise na mag-report or sa isang physical clinic or physical hospital, which I refuse to do. Kasi natakot ako Kasi sabi ko, what if mag-positive ako? What if ganito? Anong gagawin ko? So, wala akong family dito. So, automatically, I will be quarantined. So, sino sa akin nag-aalaga? Sino sa akin nagbibigay ng gamot? Yung mga nurses? Oo, pero hindi naman nila kaya, di ba? They don't have enough time to take care of me. So, hindi na lang ako pumunta ng clinic. Hindi ko sinunod yung doktor. Ang sinunod ko lang is yung mga reseta na binigay niya. So, ayun yung isa sa awakening ko din. Yung talagang sa mental health natin, di ba? Pagdating sa epekto ng COVID-19. So, very sensitive yon pagdating sa mga sisters and brothers natin nagkakaroon ng struggles in their mental health. Lalo yung mga paranoid tayo kung anong mangyayari, ano yung magiging mangyayari sa atin if tatamaan tayo ng COVID, ganyan. So, ayun yung mga experience ko na very vivid pa sa akin last year na nangyari pagdating sa COVID-19 personally. But that was just flu. Flu lang yun flu lang yun. Kasi nagpa-test naman ako noon. Oo nga. Diba? So how did that experience change your way of life? Ayun na. So doon sa first kong experience, in my first experience when I was laid off for at least 2 months, sabi ko talaga doon, feeling ko talaga, tawag dyan, yung awakening ko doon is try to accept kung ano yung nandyan. Kasi lahat naman ng sektor ng lipunan sa Philippines ay talagang naapektuhan ng pandemic. Lalo na yung mga working individuals, di ba tayo? Di ba? Yes. Pero blessed yung mga hindi sila naapektuhan ng malala. Blessed sila talaga pagdating sa ganyan. Pero kami talagang mga naapektuhan nung pandemic, yung mga nawalan ng trabaho, short man yan or longer period of time. Yung awakening ko talaga doon is to really take care of your health, 'di ba? Dun sa 2 months kong walang trabaho, ano yung mga ginawa ko? So naghanap ako ng mga articles to read on, kung ano yung mga kinasanayan ko back in college, ay yung mga ginawa ko when I was laid off sa akin trabaho. And nagbasa, nanood ng mga short courses, nag-enroll sa mga short courses, read. And of course, hindi mawawala yung personal kong ginagawa sa sarili ko. Kung ano man yon, like playing kalimba, ganon, or dancing, TikToking, etc. ganon. Ganun yung mga awakening ko dun sa experience ko na nag-laid off ako for 2 months. Doon naman sa flu, coming COVID, yung akala ko nga COVID na, health din talaga. Tapos din talaga is to really take care of your health. Your well-being, ano man yan na sa health mo, it's yung total well-being na talaga ay yung top priority mo. Now, eto, last question na to. So, what is your message to everyone who's been struggling during the pandemic? My message is to just keep on going. Although it's very hard to do that, I know. Kasi alam ko naman na hindi talaga madali na mag-keep forward, mag-move forward. Madali sabihin, pero may hirap siyang gawin. Pero even though it's the hardest thing to do na mag-move forward, mag-move on ka, you just at least do what is being felt by the other people sa yung paligid. So at least gawin mo yung little by little, mag-move forward ka, little by little. Kung hindi mo kaya, pwede kang mag-stop. It's okay to stop. Yes. It's okay to pause. Ayun. At least meron kang na-accomplish na maliit na bagay sa iyong buhay. Ayun yung gusto nating kasing makita sa lahat ng individuals, lalo na yung mga nakakapag-experience ng super na mga problems in connection to COVID-19. True. So, ayun yung gusto ko, yung move forward little by little, makakaahon din tayo for sure, at makakaring kayo sa finish line or sa goal na gusto ninyong i-achieve. Kung ano man yung goal, basta nag-workout kayo dyan, every day or kahit naman every week, at least meron kayong accomplishment. Small accomplishment is already big pagdating mo sa finish line. True. Sabi nga nila, direction is more important than speed. 'Di ba? Kahit gaano pa ka-slow yung movement mo to the finish line. Correct. Ang importante is clear yung yung vision mo of your direction.
Mm-mm. Sabi ko nga, in connection to what you said, it's not the distance that matters most. It's the journey in that distance that matters most. Adun kasi sa journey adun mo makikita yung development mo, kung paano mo ba hinandle yung isang personal problem mo, kung sino ba yung mga pinuntahan mo mga tao to ask for help, at kung ano din yung nagbago sa sarili mo, di ba? Ayun yun. Yung journey na pinagdaanan mo, andun na lahat. True. Ayun. So thank you so much, Chan. Thank you so much for your, insights, for your message of hope, and for sharing your experience. So thank you so much. And yeah, I'd like to say thank you also to everyone who's been listening to us via Spotify, and to everyone who's watching us on YouTube. So, by the way, before we end, di ba, ngayon is August 30. And di ba August 30? And so, what's eto, August 30? parang nakarin Davila tsaka Laika, kami. Kailan ang birthday mo? November 21 po. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Liar, birthday ko yon! Birthday ko, oh my God! God! Birthday mo November 21? Birthday ko po yun. Birthday namin dalawa. Kasi we just birthday found out. mo? We just found out na same pala kami ng birthday. And same year, di ba? Same year. Super, same talaga. It's August 30, 1998. So, happy birthday, Chan. Happy birthday, Babs. So, today's our birthday. Nagkaiba lang tayo. Parang ito na yung sa, birthday vlog natin. Yeah? Siguro nagkaiba lang tayo sa time kung ano oras tayo pinanganak. Oo. Pero, di ba, we're 23 now. I'd like to take this opportunity then to thank you for inviting me as a guest in your vlog. Yes. In your podcast. And this is a very good way celebrating our birthdays, diba? Diba? Talking about our own struggle and sharing our own stories. Yes. Right now, on our birthday, it's a knockout thing for us, for both of us. Sabi nga ni Karen, diba, kung makikita niyo yung mga mini na Karen at ni Laika, ayun yun. Ganun din yun yung reaction at yung expression namin ni Melvin right now. Actually, ako rin, hindi ko ini-expect na I would meet someone na same birthday, like same day, same year. Are we the first one? Yeah, my first time. Talaga. Okay, wow. First time mo. Same month, same day, same year, ganon. First time ko. And what's special about it is that nakasama po ko pa sa vlog. Diba? Diba? Oo nga. Ganun yun. Ganun dun. Doon nag-impis sa lahat. Yung para-paras tayo ng likes and wants. Tapos pagka-birthday pa pala tayo, diba? What a very interesting thing. Yes. So, ayan, thank you so much everyone for watching. I hope you don't forget to click and subscribe. And you can follow our Instagram accounts. My Instagram is @sir.melvs, MELVSS. And, yes. And @Clerigo-chan on my IG and Chan Clerigo on my Twitter. Yes. Thank you so much, guys. Bye-bye. Bye-bye.